ito na yung, ito yung binigay sa akin ni Lord. Kumbaga parang ito yung nag-destined na nangyari. Diba? Kasi nung after kong mag-voice lessons before, tumigil ako kasi I had to start studying. Yun. So, siguro mga couple of years, nag-aaral ako, tapos dun ako sa school nag-perform or something like that, ganun. And then lately na lang din ako bumalik. When I was 11 years old, I joined Popstar Kids. So, yun ulit parang yung comeback ko sa TV na sumali ako. And then when I was 7 or 8 years old, it was my father who taught me to play instruments. So and he taught me how to play guitar and piano. And when did like the starting, the writing The writing started? Yeah. Lately lang. Sobrang actually, yun nga po, frustrated composer kasi ako before. So, ayun, no first album ko, din talaga mag-compose. Sabi ko parang, hindi talaga eh. Hindi talaga siya mag-work. Until nag-try ako na nag-try. Hanggang sa nakuha ko na yung perfect lyrics at yung perfect melody. And then, ayun, sabi ko, Lord, kahit isang kanta lang po, please, bigyan niyo po ako ng strength, bigyan niyo po ako ng lakas para makapag-compose ng kahit isang kanta lang. And then, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, and then dumami na yung mga na nasusulat kong mga kanta. So, ayun po. Masarap sa feeling ang mag-compose, mag-sulat ng kanta. Are you also the same person who actually does of course, the music part? I do the music and the lyrics, but I let the arrangers kung ano po yung gusto kong arrangement dun sa song. Like kunwari mag-submit ako ng demo song. Like kunwari sasabayan ko siya ng kanta with matching guitar or with matching piano para malaman nila like kunwari yung chords man lang. Tapos yun, sinasabi ko sa kanila kung ano yung gusto kong mangyari dun sa track na yun. Tapos yun, na-pull off naman. Pull off siya. So, ang galing. Nakakatawa ko talaga na I got the best arrangers so far na nag-arrange ng album ko. So, I'm really, really thankful. When did the opportunity, come from GMA? Because of course, did you already have these songs already on your pocket before you? No, I composed it for the album. Mainly for the album. Mainly. Okay. Alright, any questions? Okay. Wait, hindi aabot ang mic. Sige, ako na. Aside from being busy promoting your album, ano pa yung mga dapat abangan ng mga fans mo, yung mga supporters mo? So far, I'm doing a Sunday All-Stars every Sunday po. And then, Pepito Manaloto. Ayun, guest po ako doon. Bilang si Nikki. And Marian. Ayun po. Any upcoming parang teleserye? Teleserye. So far, wala pa po nababanggit po sa akin na specific. But I think, hopefully po, this year magkakaroon. Meron daw. Talaga po. Wow. Wow, hindi ko po alam. I'm hoping for the best naman po. Julie, nasa KTV tayo. Are you a KTV kind of person? Actually, hindi kasi talaga ako masyado lumalabas. Hindi po talaga ako nag-hangout. Pero, pag napupunta ko ng mga KTV, napapakanta talaga ako. Hindi ko maiwasang hindi kumanta. So, Pero hindi madalas yon. Hindi ko madalas yun. Like, minsan talaga. Pero how do you practice yung kanta, pagkanta, gano'n? Pagkanta, actually yun, bago ko po kinakanta yung song, pinapakinggan ko muna. So yun, pinapakinggan hanggang sa familiarize ako dun sa song. Tapos hanggang sa, yun, kinakanta ko na po siya. Sa bahay lang? Sa bahay lang, or kumuha po ako ng -1 or sinasabayan ko yung mismo original track. Hanggang sa makuha ko na po, hanggang sa para pagka perform ako, ayos na. Yun. Ano yung top 5 video kay karaoke song? Top 5? Ang dami!
kanta mo ngayon Yeah, na hindi galing sa album na kinakanta mo? Madalas mong kantahin. Madalas kong kanta, Thank You. Oh. Thank You. Yeah, kasi yung madalas kong kinakanta, like, kunwari kung may mga mall shows and something. Pero tapos, before ko mag-promote ng album ko, tapos, ayun po. Basta nasasanay na lang din po ako na yun yung mga kinakanta ko. Yung mga ganun yung genre. So, You mentioned na... Ako muna. Yung first composition mo, tungkol saan siya? yung first composition ko po kasi, for the album. Actually, I had two compositions for this first album. Yung first one po was about parang ano yun, goodbye, a goodbye song. It's a goodbye song. Actually, nagawa ko na yung lyrics eh. Before, nung medyo younger ako. Tapos, tinuloy ko na lang siya for the album. Anong title? When You Said Goodbye. When You Said Goodbye. May pinaghugutan ko. Wala po. Wala. Wala Ano sa po. side comment? Well, kasi, ang idea ko po before na mag-compose ako, kumbaga, parang, yung When You Said Goodbye, di ba, parang kapag when you're leaving someone important to you, kunwari, let's say friend, ganyan. So parang, bibigantiin mo lang yun. Bibigantiin mo lang yun, yung kanta, yung idea na yun. And it will come out into yung lyrics na hindi mo ina-expect na may susulat mo pala. Diba? So, ayun, second one was entitled Baby You Are. Yun yung kasama dun sa second album ko. Nakasama dun sa first one, na remix. So, it's about being in love. Parang puppy love, ganun lang. 3 times, ganun. But, simula ko na nag-compose ako after before my 18th birthday. Kumbaga parang first composition ko for the second album was yung Deeper nga. Tapos, ayun, Deeper. Kasi wala din. Kasi wala din. Yung breakup song, pwede yung sample ng chorus. Breakup song? Yung sinulat ko, yung first composition. First composition, okay. Ano yan? I want to be back in your arms. I walk 1,000 miles apart just to be right there by your side. For you, I'll fight and catch a falling star. Wishing I'm the one for you and you for me. And suddenly it all just disappeared when you said goodbye. Yun. It's like a fantasy. Pwede. Si ate kayo na dito. Mash up ito. Ayun po. Yung album mo kasi, saka yung mga compositions mo reflect Mario's emotions. So, anong mood mo ba usually when you best write songs? Meron ka bang naiisip na? Actually, hindi na sa bipolar, pero kasi ako madalas akong magkaroon ng mood swings din eh. Like, kunwari, mag-compose ako ng kanta, pero feel ko mag-compose, pero parang walang lumalabas. Yung tinatawag composer's block, yung tawag. Kumbaga pa sa writer's block, diba? Tapos, kumbaga parang wala kang gusto mong magsulat,